Mula sa tahimik at payak na lupain, tumawid si Jesus sa ibayo. Sa baybayin ng lawa ay pinagkalimpu-limpunan na siya ng maraming lipon ng tao. At dumating ang isang matipunong lalaking nagngangalang Jairo. Siya ang tagapangasiwa ng lugar na iyon, na kung tawagin ay sinagoga. Pagkakita niya sa napakamadal na si Jesus, siya'y nataripa sa kanyang paanan at ang samo. Agubuhay po ang nag-iisang dalagita kong anak Jesus. Maaari po kayong sumama sa akin at ipatong niyo sa kanya ang maywagan niyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Habang naglalakad si Jesus, sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan na waring mga langgam. Halos maipit na ito. May isang babae na halos 12 taon nang dinurugo at lubhang nahihirapan. Maraming mga manggagamot ang tumingin sa kanya, ngunit ni isa'y walang nakapagpagaling sa kanya. Nang marinig ng babae ang sinabi ng mga tao tungkol kay Jesus, naipagsiksikan siya sa hanggang makalapit sa likuran ni Jesus, at dalisay na hinipo ng babae ang damit na ito. Sinabi ko sa aking sarili na mahipo ko lang ang damit ni Jesus ay gagaling ako. Biglang tumigil ang pagdurugo ni Magdalena at nakaramdam siya ng magaling na. Naramdaman ni Jesus ang kanyang kapangyarihang lumabas mula sa kanya. Lumingon siya sa bulto-bultong mamamayang nasa kanyang likuran. Sino sa kanila ang humipo sa akin? Napakarami pong tao. Mahirap pong matukoy kung sino sa kanila ang humipo sa inyo. Subalit, patuloy na lumingalinga si Jesus. Hinahanap ang taong humipo sa kanya. Palibhas ay alam ni Magdalena ang nangyari at siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Anak, pinagaling ka ng pananalig mo sa akin. Uwi ka na at ipanatag ang iyong kalooban at lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Nagtungo si Jesus at ang kanyang mga tagasunod sa tahanan ni Jairo na siyang tagapamahala. Patay na po ang anak niyo. Nang pinansin ni Jesus ang kanilang sinasabi, sinabihan niya ang mga tagapamahala na, Huwag kang manalig pa. Ngunit biglang dumating si Pedro at ang magkapatid na Santiago, at sila'y agad na nagtungo sa tagapamahala at doon nakita ng mapaghimalang anak ng Diyos ang mga tao. May nananangis at nananaghoy. Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, bagkus siya'y natutulog lamang. Pinagtawanan. Pinagtawanan ng mga tao sa Jesus, kaya't pinalabas niya ang lahat maliban sa magulang ng bata at sa 3 alagad, at sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito at sinabi, Ining, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Ilang sandali lamang ay bumangon ang bata at lumakad. Namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbiling ni Jesus na huwag ipaalam ang nangyari kanino man, at iniutos ni Jesus na bigyan ng pagkain ng bata. Ang bawat pangyayari sa araw-araw nating pamumuhay ay may kalakip na himalang nagaganap, na sa kanya'y manalig ng tapat at taus-pusong pananalig ay makakamtam ng bawat isa sa atin ang biyaya at pagpapalang buhat sa may kapal. Kaya't ang mga nakasaksi sa himalang naganap ay taus-pusong nanalig kay Jesus.